Ayan yung sinasabi ko na darating talaga. Tuloy naman sa akin. Lahat mo. Wait lang. Ayaw ko ate. Sir, dito, Toxic. Dito po. Attorney, mas pogi kayo pag dito kayo. Mas pogi kayo. Mas pogi kayo pag dito kayo pumeso. Attorney, salamat po. Dito po tayo. Attorney. Boss, gitna pa. Kuya. Attorney, dito po tayo. Okay. Okay, anytime. Okay po. Ito po nga nandito na po sila representative. Cellphone, konti lang. Ngayon na siya ay lalapag na rito sa Maynila, siyempre po, kami naman pong nasa defense team niya ay handa naman po kami na siya ay depensahan. Sapagkat bagamat doon po, 2 taon na siya ay sa dili sa Timor-Leste, hindi naman po kami nagpapahinga rito. Sapagkat, katulad nga ng sinasabi ko sa iba, a seasoned lawyer, ako naman ay tumanda na sa law practice, we always prepare for any contingency. So habang nandun siya, inisip na rin namin na baka noong mga panahon na hindi pa namin malaman kung anong kagihinatnan noong request for extradition. Naghahanda naman po kami. Hindi po kami tumitigil dito ng pakihanda sa kanyang mga defense. Lalo na po ngayon na halos lahat po o pwede natin sabihin lahat na ng mga testimonya laban sa kanya ay binawi na. Yung mga gumawa ng mga testimonya yun at sinasabi sila tinakot, sinaktan, binigyan ng mga abogado na hindi naman nila gusto, matitay naman po ang aming depensa kung siya po ay haharap na sa runtuman. Attorney, ano po reaksyon ng mga terpingang natapos yung nakaprocess na po nakashake ng bakami? Siyempre po, kahit naman sinong ina, mababasag po. Matuturo ang puso. At yun nga po ang kanyang hinaing, bakit daw ginaganon ang kanyang anak. Samantalang sa ilalim naman ng ating saligang batas ay presumed innocent na parang hinihiya. Pinapakita na nakakahiya. Hindi lang boses kasi. Kanina manakers, pati pa. Na para naman tatakas yung kanyang anak. Talaga naman may presumption of innocence. Ito po ay kasama po sa pattern of harassment and persecution na sinasagawa po ng kasalukuyang administrasyon laban sa mga Teves. At hindi lang sa mga Teves, sa ilan sa kanilang mga kalaban sa politika, katulad ni Atty. Harry Roque. Marami po Si Pangulong Duterte po mismo ay ginawa rin yun Mukhang tuwan-tuwa itong administrasyon na to na sila ay nangingidnap. Na may muwersa na dalhin kung saan-saan ng mga tao at parang tuwan-tuwa pa sila. Kapag hindi sila akala, hindi na alam at naiinis po ang taong bayan sa ginagawa nila. Kaya below sea level na ang kanilang approval rating ngayon. Simula po ba nung arrest ko din po si representative, nagkaroon na po ba kayo ng ugali o pag-ipon ng kanyang kaanak na makausap? Very briefly lang po. Right after he was arrested, nagka-usap po kami at may mga pinag-usapan po ng confidential. Ang sabi lang niya ay ikaw nang bahala pagdating po dyan sa Pilipinas. At kami naman po, sinubukan namin kung lahat. Kami nga po ay nalulungkot sapagkat dinrun po yung writ of habeas corpus ng hukuman ng Timor-Leste. Bukod pa po doon sa sinabi hindi pa siya dapat i-extradite sapagkat pagkakaroon ng panganib sa kanyang buhay
at siya ay maaaring mapasailalim sa tinatawag na cruel and inhuman punishment, ay ginawa pa rin ito ng Executive Department ng Timor-Leste. Ngunit nandiyan na po yan, narito na po kami upang saluhin po siya at bigyan po siya ng the best defense. Ano to, part ng harassment? Opo. Anong impact ng person? Bakit sa subject ng harassment? Ano ko Well, unang-una, meron ngang alitan noon, di ba? Yung kung sa mga ibang bagay. At ngayon po, na kahiya-hiya po pagkatalo sa eleksyon, ito ng administrasyon, ang napakababa ng approval rating ni Pangulong Marcos, kinakailangan po nila ng mga trophy. Ano pa yung trophy niyan? Ito, unang-una. Ito nga po si Congressman Tevez na ibibida nila na napabalik namin. Bagamat questionable po ang paraan ng pagbabalik. Siguro, susunod na po nila si Atty. Harry Roque para ma-distract ang mga taong bayan sa mga patong-patong na kapalpakan katulad ng napakataas ng self-rated hunger, self-rated poverty at sa mga infrastrukturang hindi pinag-iisipan katulad sa EDSA. Ay, alam niyo yung San Juanico Bridge at yung EDSA na 5.9 billion at almost 9 billion. Eh yan po ay last 2 minutes eh. Bakit ngayon lang gagawin? Bago, hindi mo pinag-isipan. It will cause a lot of misery to our people. Nabubulok yung mga kalakal. Eh, hindi makarating yung mga gasolina doon po sa dahil sa San Juanico Bridge. Ito naman, katakot-takot na trapiko. That's ng juices. Dito sa EDSA, ito po ang pantakip nila sa lack of achievement nila. Attorney, upon the announcement of former Representative Davis was binaboy like the Airbus Sweden. Are you given any communication or assurance na nakakausap niyo sila as his legal counsel? I don't need any assurance. Ang assurance ko ay nasa batas. Nasa batas the moment he lands in Philippine territory ay entitled siya sa counsel. Yan ay nasa saligang batas. Kaya lang, kaninang umaga pa po kami nakakipag-ugnayan sa tatlong ahensya ng gobyerno. Yung NBI, DOJ, at sa kanang Bureau of Communication. Tinatanong namin, ilang oras saan lalakad. At paano namin makikita sa pag-aming kliyente. Pero, kasama naman pala niya ay si dating judge at ngayon NBI Director Jaime Santiago. Alam niyo naman niya ang karapatan ng isang tao akusado sa krimen na aside from the presumption of innocence, the right to remain silent against self-incrimination and the right to counsel. Alam niyo po, karapatan ng abogado na kausapin ang kanyang kliyente mas matindi pa po sa mga kamag-anak. While relatives may properly be unlimited in the interaction with an accused person under detention, ang abogado po at any time of the day or night ay dapat bigyan ng access sa kanyang kliyente. Nariyan po sa isang lugar, malapit lang po ito. Hindi ko kaya na. Hindi naman po public figure yung kanyang nanay, mahihayin po eh. May dala-dala ng siyang maliit na maleta, nandun yung gamit ng kanyang anak, konting pagkain, at gusto lang niyang mayakap at makakagad ng kanyang anak na years more or less na yata niyang hindi nakikita. At ngayon, makikita niya, nakaposes siya. Ang taon na po yung mother. She's in her late 70s, I believe. Alam ko, may bahay po sila rin sa Manila, somewhere near here. Very salamat. Yung iba po ay confidential kasi. Contracts between a lawyer and a client. But I can divulge, sabi niya, eto, they kidnapped me. We have no choice. Dahil sa Pilipinas, ikaw na makakala dyan. Sabi ko naman sa kanya, sir, do not worry. We are ready. We have been ready for years. Ayan, Nakahanda na daw po. No? Mga babae ko, kung narinig niyo po yung sinasabi ni Atty. Topacio, no? Nakahanda na daw po ang kanilang pangdepensa para sa parating na kaso. No? Sa parating na paglilitis sa dating congressman, Atty. Tevez, mga kababayan.
Ako sa kanya I can see how he is, if he's injured or if he was treated, or whatever, or if any of his rights were violated, the right against self-incrimination, the right to be a witness against himself. Dapat naman nabigyan. So pagtrabaho po namin yan, Sa Philippine War Project. dapat mas mapapalianay sa mga authorities na dapat ibigay nila yung karapatan. Alam niyo, hindi naman kami humingi ng special treatment. Sa konstitusyon, sa batas, sa support, dapat lang yung namin. We ask for nothing more, but we will settle for nothing less. Sir, after Philippine War, sa NBI na po Opo. after that, saan siya expect na Hindi ko po alam eh. We should be turned over to the court kung saan siya may kaso at yung court po ang mag-desisyon kung saan siya dapat i-detain. Considering the threats to his life and other possibilities na hindi lamang po namin inimbento to. Ang ebidensya against the danger to his life, the possibility of torture, evidence were presented before the Timor-Leste court. Binigyan din po yung pamahalaan ng Pilipinas na magdiin ng sarili ng ebidensya at sinabi ng mga hurado sa Timor-Leste, tama kami, may possibility siya ay mapaslang o masudata o matorture kaya hindi siya pinapayagang bumalik sa Pilipinas. But on your part, attorney, saan siya dapat may kukulong? Okay, we will leave it up to the sound discretion of the judge. Basta lamang siya ay walang danger, komportable siya, at may access po ang kanyang mga abogado, and he is given the basic necessities. Hindi naman kailangan maluhi. Basic necessities, pagkain, malinis na damit. Matutulugan na maayos. Pero bakit naman wala pang invitation from sa saan pa ito ang Sa NBI nga po, in-announce ni Secretary Remulla kanina yata, kaninang hapon. pero support, bali Manila RTC, Manila RTC po, kasi may condition po kami pasta sa hukuman na ilipat po yung kaso dito sa Maynila when it pertains to the killing of Governor Digamo and 12 other persons. Anong first step mo gagawin mo, attorney? But the first step is dapat makausap ko siya at mapayuhan ko siya. at yung said it's illegal, yung pagdating sa kanya, it's kidnapping, ganyan, may habeas corpus from Meron habeas corpus. But then also, we also saw a statement from the President of Timor-Leste about his deportation. How do you resolve that? Kasi parang magkaiba po yung sinabi ng Presidente sa sinabi ng Korte sa Timor-Leste. Hindi ko problema kung nagkakagulo sila sa Timor-Leste, problema nila yun. That is none of my concern except for the fact that it has caused prejudice to my client. Oo, kasi mabigat na hindi ginagalang yung mga pag-uutos samantalang nasa Timor-Leste Constitution. Lahat ng final na desisyon ng korte ay hindi dapat salungatin ng kahit sino mang authority. Palagay ko humingi ng payo si Ramos Horta kay De Lima nung hindi niya binalang yung TRO ng Supreme Court yung kay Arroyo. Palagay ko si De Lima advisor nila eh. Okay. Thank you. Okay na na. If it's going to win the case, I wouldn't possibly have to have a declaration of the NTI. Oh, it's the safe na. It's enough for you. Well, I don't know. Kasi, alam ko, maraming nangyayari sa ating bansa. May kanya nakikita ko, nasa marami. Yung weakness against the Lima, nawawala. Ako, hindi natin alam. Saan wala mangyari? Marami yan eh. Marami. At yun ko ay inilatag na nga namin sa hukuman ng Timor-Leste. So, it's very real. Hindi ko kami nag-invento dito. Diba, ay na paniwala na yan. Nagsibatayan na. Nawawala na yung iba. Gamot na yung, yung 2019. Oo, yes, okay na. So, dito na yung battleground. Battleground.